Hey, what's up mga Caps? It's another SB19 video. So dito, featured pa rin natin si Pablo. And sakto, no, merong bagong vlog si Pablo. Ito yung sakay na kayo sa paglipad ng aeroplano. This is supposed to be dapat live eh. However, no, ayoko din naman sumabay sa live ng mga kapwa natin Pinoy reactor. So, I just recorded it. So yun mga Caps, hindi ko na ito patatagalin, no. And we all know naman na kapag si Pablo, no, talagang pag nagbo-vlog siya, marami tayong mga lessons na matututunan, and I am expecting that, no, for from this video. So yung mga Caps, simulan na natin. Ohayo gozaimasu. Ay, grabe yung buhok ko Mahaba pa yung buhok niya dito. Crossover ka lang ganyan, tapos pin mo. Sabay. Basketball. And we all know, no, na love talaga ni Pablo ang Japan dahil ilang beses na siya nakabalik doon. Fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Baka may subtitle? Okay, may subtitle. Ano yung sinasabi ng heart mo? Yun yung gawin mo. Oo, kasama yun. It's true naman talaga. Rediscover your passion. Whoa! What's up, everyone? Kumusta? Long time no vlog. Yeah. Anyway, nandito ako ngayon sa Nagoya sa Comfort Hotel dito sa Nagoya, Fushimi. Medyo matagal-tagal na nung huli ako nakapag-vlog. And Yeah. kating-kati na ako pag-usapan to kasi kahit ako, at times, talagang feeling ko, hindi tama yung direction na pinupuntahan ko. And, wow! Alam natin na napaka-successful na ng SB19. But, still, Pablo, ganun pa rin yung pakiramdam niya, no? Paano pa tayo, di ba? for sure, kayo rin, nararanasan yun. Nakaka-receive ako ng mga messages na, paano kapag hindi ko alam yung gusto ko? Paano pag wala akong pangarap? Paano kapag hindi ko alam kung ano yung gusto kong maging after 10 years, after 5 years? So, parang isa siyang topic na pwede nating pag-usapan. If ganun man yung nararamdaman nyo, or if ganun man yung sitwasyon nyo, meron akong ways or siguro meron akong practices para sa ganun bumalik ako sa track. Kasi Maganda to because we often na yung mga tracks natin, or let's say, no, kahit sa mga simpleng bagay, madalas talaga nawawala tayo kagad sa alignment. Parang ganun, di ba? For example, within the day, ako usual naglilista ako ng mga kailangan kong gawin sa loob ng isang araw. Minsan nagkakarambol-rambol siya. Hindi siya natutupad based dun sa nilista ko, sa gusto kong pagkakasunod-sunod na dapat ito yung mauna, and then so on and so on. May mga ganun eh. alam ko, napakahalaga ng paghanap ng purpose in terms of the direction that you want to go para align lahat ng bagay-bagay. Fulfillment. Siyempre, nakaka-burnout kapag hindi ka na-fulfill sa ginagawa mo. Parang feeling mo, naaksaya lang lahat ng oras mo. And yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Habang nandito ako sa Nagoya, maglalakbay tayo dito. Siyempre, papakita ko na rin sa inyo yung paligid. Since it's my first time here sa Nagoya, habang umiikot, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na nakatulong sa akin sa paghanap ko ng direction, paghanap ko ng purpose ko in life. Nag-aalala si Pablo! Let's go! Ulo ng buhok ko. Naligo na kasi ako kagabi. Ganun technique ko para dire-diretso na agad ako pag-gising. Suot na lang ng damit. Maliligo na ako sa gabi. Sarap maligo pati. Di ba? Anyway, first day dito sa Nagoya. So kakagaling ko lang sa Poro. Solo lang siya, no? Hindi ako mag-vlog. Ang hirap hassle, ang dami kong bitbit. May bitbit akong backpack dito. May bitbit pa ako isang bag. Let's go.
tao. I don't know. Sabi, may nakita ko na napanood ko sa TikTok. Kapag yung chirping sound ata, ano, galing ka daw from east to west. Tapos kapag yung isang sound, parang, ayun, parang tukko. North, south to north, yung pinupuntahan mo. Astig, no? Lahat dito may sistema eh. Sana all. Pumunta muna ako sa coffee shop na paborito ko. Yung favorite coffee shop ko dito is Comeda. Sobrang ganda ng interior. For me Tapos sobrang relaxing. Sobrang simple lang. Hindi niya kailangan magpatunay. Yung kape doon, yung Comeda Black. Parang normal lang na kape, as in may tasa, tapos black coffee. So ganun kasimple. Pero gusto ko yung interior niya, yung setup niya kasi simplest way. very cozy, very warm. Tapos as in talagang marirelax ka ng tao. Pero sa mga susunod na araw, magagawa ko ng pangarap, isa sa mga pangarap ko, yun yung snowboard. Let's go! Grabe talaga dito. Paborito ko talaga ang Japan. Hindi pa ako nakapag-visit ng ibang country, pero ganun kasi ako kapag may natagpuan ako na gustong-gusto ko, kahit pa ulitin ko yun, okay lang sa akin. Hindi ako magpapalit-palit. Ayoko na mag-try. Unless it's something na kailangan kong gawin. Para, alam mo na, maiba naman. Pero, usually, pag may natagpuan ako na gusto ko, yun. Wala na. Hirap kaya matagpuan ng mga ganung bagay. Those are gems. Go. Relative dito sa sinabi ni Pablo. Actually, mahirap makatagpo ng isang Pablo. If you know what I mean, no, mga hotdogs, mga 18, mahirap makatagpo ng isang Pablo. Hindi siya basta-basta na sa Xerox. Hindi basta-basta na they can do the inspiration, pero yung makakatagpo ka ng masasabi mo na, ay parang si Pablo, I don't think so. No, mahirap. Yeah. Tapos sa mga susunod na araw pupunta ako sa Koran Cay. Doon tayo yung bridge kasi na yung famous bridge doon, pati yung may mga temple doon. Gusto kong puntahan. Parang may emergency situation na tayo. Kailangan kong bumalik ng hotel. Ang sakit ng tiyan ko. Bago tayo maglakbay, kailangan muna natin, alam mo na, para gumaan ang pakiramdam. Yun talaga yung ni Pablo, no? Yung tatak niya eh. Pamparam, pam. Kailangan muna magbabas pakiramdam. Wala talaga. Paborito ko talaga dito. Wala na mga katalo dito. Sobrang okay. Ouch. You know, perfect. Perfect combination. Hindi pala ako nakapagsuot ng ikaw. Anyway. Yung gestures si Pablo na. Ayoko makasagabal kaya medyo mahina boses ko. Ngayon wala na masyadong tao sa paligid. Pero malakas naman. Ayun na ulit mag-ingay. Yahoo! Ang sarap ng hangin, ang lamig. Gusto ko pumunta ng park. Maraming parks dito eh. Parang ang daming spaces dito na ginawa talaga for recreational activities. Like yung mga parks, sa mga kids, ganyan, sa mga tao. I mean, dapat sana may ganun sa atin. May ganun naman sa atin, pero hindi lang every kanto meron. Talagang dadayuhin mo pa. There's a safe space where you can rest outside of your home, outside of your hotel. Tuko! Hindi na.
Pabalik na Hindi siya ng naman hotel akong eh, no? gusgusin. Very good. Angas ang buhok nito. Dang. Angas ng buhok nun. Parang buhok ni Josh. Lapit na ako sa hotel. Ito na pala yung hotel ko. Bye-bye. Alam niyo na, kita-kits tayo after the meeting. Ay, yo, what's up? So, yun po, tapos May meeting siya with Doro. na yung meeting natin. Medyo mahaba-haba. Pero, dito na ako ngayon sa labas, nag-aantay ako sa bus. 9:30 pa daw, meron pa tayong 15 minutes para maghintay. Pero, pupunta ako sa Shirakawa-go. Medyo makapal yung snow doon. Tapos may koi fish. Hindi naman village, pero may koi fish doon. I don't know if nandun pa kasi sabi nirelocate daw. Pero tingnan natin kung nirelocate na nga. Malamang nakikita nyo na rin sa TikTok yun or sa Instagram or sa kung ano mang social media. Foul! Pumipito na si Manong Guard eh. Kasi indicating na siguro malapit na. Simplest job, no? Merong ano, Someone in charge. nagmamando. Yun ang maganda, So, no? si Manong, ayun no, yun nandun sa Pag very, parang aligned, pag very talagang organized, no? Ang ganda, ano yun. lang kalsada. Saan ba siya? Ayun, nakatalikod siya. Nag-aantay siya sa ano. Ayun yung may stick. Ayun, naglalakad siya. Ang liit-liit lang ng kalsada. Nag-aano pa siya pag may tatawid. Lupit, di ba? That was called discipline, no guys? No, kung wala kasi tayo talaga niyan, ay, may kita mo dyan gulo-gulo, di ba? Sana oil. Mamaya na ulit tayo mag-usap pag nandun na ako sa Shirakawa-go. Kasi ang lamig. Shirakawa-go. Naninigas yung kamay ko. Bye-bye. Nagoya Station. So yun po no, pagkatapos ng mahaba akong meeting, pupunta dapat ako sa Shirakawa-go. So sumakay ako ng bus. Yun nga lang, syempre hindi pa natin alam masyado yung lugar. Nag-abang ako sa bus stop na sinabi ni Google Maps na doon daw mag-aabang, pero hindi naman pala. So na-miss ko yung bus, 9:30 AM yung bus. Ngayon, yung last ticket na nabili ko for the bus papuntang Shirakawa-go, hulaan nyo, kala mo sasagot eh. Ang ano pa, alas 3 PM pa. So, ang dami ko pang oras para maghintay. Hindi ko na alam gagawin ko. Tatry ko na lang mag-vlog, magkwento sa inyo ng kung ano. Ngayon pumunta tayo sa nearest park. Katulad sinabi ko kagabi. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na naging effective sa akin sa paghanap ng passion ko or ng purpose ko in life. Since matagal-tagal pa tayo maghihintay, magbabalik muna tayo sa basics. Let's go back to basics. So, yun, pupunta tayo sa nearest park na pwede natin mapunta. Very important talaga yung back to basics ka. Actually, nabanggit din niya yan sa vlog. 1 niya or 2, no? For me, ito nag-work talaga siya. Going back to basics para malaman mo kung saan ka very passionate about. Kung ano sa tingin mo yung purpose mo. Effective yung balikan mo yung childhood mo. Kasi yun nga, it's free from societal pressures, societal expectations. Diba? Siyempre maraming expectation. Even yung mga parents natin may expectation. Friends natin may expectation. Lahat may expectation. I mean, minsan hindi ka na makapag-isip ng gusto mong gawin para sa sarili mo. Pero, if babalikan mo yung kabataan mo, yung bata ka pa, nung preparatory ka, siguro kung nursery or elementary, tatanungin ka ng teacher mo, ano yung gusto mong maging? Ano yung mga bagay na gusto mong ginagawa? Or even mga hobbies mo? So, I think malaking bagay na para makatulong, para mahanap mo yung bagay na very passionate ka if babalikan mo yung childhood mo. Kaya ngayon, pupunta tayo sa, ano bang park yung pupuntahan ko? Shinazawa Park. Ito kasi yung pinakamalapit eh. Bigat talaga ng bag ko. Sakit sa likod. Naalala ko lang nung bata-bata pa ako na elementary. Ay, parang pabigatan ng bag eh, no? Alam mo may mga batong dala eh. Hindi naman nag-aaral, hindi naman nagbabasa. Natutuwa ako kasi dito sa Japan merong mga parks na pwede mong puntahan na very safe. Like, pwede kang tumambay doon kahit anong gawin mo, di ba?
Nakakatawa lang. Uy, ang kulbit na to ah. Oh. Ano yung kanal siya? Yung parang malaking... Anyway, ano? ang dami kong gustong gawin ng bata ako eh. Naalala ko nung bata ako, may liga sa amin ng basketball. Tapos nagkaroon kami ng spider-spideran. Hindi ko maalala kung anong tawag ng spider-spideran ba yun. Yung parang lalambitan kayo sa monkey bars. Tapos magta-try kayo maglaban gamit yung paa. Tapos, na-imagine ko, parang nagganyan din sorry ako dun dati. sa nakalaro ko kasi naglaro kami. Natalo ko siya. So nakapitan ko siya. Tapos bumitaw siya dun sa monkey bar, pero inipit ko siya sa paa ko, sa dalawang legs ko. Yung legs ko naka-wrap around sa katawan niya. So hindi pa rin siya nalalaglag, pero nakabitaw na siya sa monkey bar. Tapos nung hindi ko na nakayanan, nabitawan ko siya gamit yung legs ko. Tapos sumampas yung ulo niya, dumugo. Sorry. So Pablo was trying here to save that, yung kalaro niya. Anyway, nagalit sa akin yung mga magulang. Natural naman, siyempre. Pero, it's an accident. Tapos lahat, pares naman kami. Bata kami pares nun. Hindi namin alam ginagawa namin. I mean, hindi ko naman alam na may ganong mangyaring aksidente. Pero, I'm really sorry, brother. Sino kaya yun? Hindi ko sinasadya yung mga nangyari yun. Ang daming ganap. Tapos si Chichi, dati, sa daycare center yon, nagkabukol ng malaki yan dahil pinabantayan sa amin ng papa namin si Chichi. Tapos kasama ko si Kuya Kabin. Si Kuya Kabin nag-basketball. Tapos ako rin, nanood ng basketball. Tapos di namin nakita, bigla na lang umiyak si Chichi. Nadapa pala. Tapos ang laki ng bukol sa ulo. Nayari kami kay papa nun. Nandito na ako sa park. Pero wala palang playground dito. Parang nandun sa kabila yung playground. Hindi ko alam baka nandun sa kabila. Pero parang school yun eh. Ayun o. Diba? Ayun yung mga monkey bars and sa kabila. Puntahan mo. School ata yun eh. Punta mo para malaman mo. Tingnan natin kung meron dito Yan. mapupuntahan. Parang malaking park lang siya oh. Gara mo naman, Pablo eh. Usually may video call mo. But it feels like parang ka-video call mo si Pablo habang nagkakwento. Diba? Ganda oh. Wala namang playground. Magsisiso sana si Pablo eh. Ang sarap ng feeling na nagsisisi. Ayun, kita mo may falls dito. Hindi siya totoo kasi false siya. Aray ka. Nag-joke ang Pablo. Diba, ganda? Solid. Parang nakadaan na pala ako dito. Kahapon. Hindi pa malaglag si Pablo. Kahapon dito merong naliligo na swan. Ay, smoking area pala to. Angas. Galing no? May mga areas talaga sila for May bahay sila dito. Walang playground. Sayang. Pero maganda yung yung playground do, hanep. Sa kabila. Paano pupunta dun? Nilalaro na si Pablo eh. Ano? Saan niyo ba? Ay no. Saan siya dadaan? Anyway. Wala, hindi niya makita. Hindi ako maririnig dito. Lakas ng tubig. Pumuna ako. Grabe itong tree na to. Wala nang leaves. Pero ano yan, di ba? Parang napapanahon kung kailan sila ulit magkakaano. Naku po. 60% na lang yung mic. Dahil ko pag gusto sabihin. Anyway. Ayun. Katulad lang sinabi ko kanina. Back to basics. In order to know your purpose in life, pwede mong i-revisit yung childhood mo. Maraming bagay na siguro yung feeling mo alive na alive ka pag ginagawa mo yung bagay na yun, nung bata ka. Or yung kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very passionate ka gawin. Usually, yung mga ganong bagay, malaking parte yun ng
paghanap mo or para malaman mo kung ano yung purpose mo in life. Nung bata ako, actually, isa sa mga pangarap ko yung maging basketball player, ganyan. Astronaut. Yung astronaut, ano yun, medyo malayo yun. Pero if given the chance or if I had all the time and resources, siguro yung pagiging astronaut or pag-aaral ng physics, tinaho ko yun. Grabe. Pagbabasketball, talaga, nung bata ako, sali ako ng saliang liga, sumali din ako ng varsity nung high school. So, talagang malalaman mo, even now, nagbabasketball pa rin ako pag may time. Nakakalaro ko sina Kuya Jay, yung crossover ka na ganyan, tapos spin move, tapos sabay fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Talagang hilig na hilig ko yun ng bata. Ano pa ba hilig ko ng bata? Ayun, pagkanta, pagpa-perform. Right now, yun na yung ginagawa ko. Sa totoo lang, mahilig ako magbasa, mahilig ako gumawa ng poetry. Nung bata-bata pa ako, mahilig ako magsulat ng kanta talaga. Pero syempre sa sarili ko lang yun. Nung high school ako, di ba? Nirelease ko ngayon Drowning in the Water. It's a song that I wrote when I was 14 years old. So, bata-bata pa yun. Talagang isa sa mga bagay na gusto kong gawin. And right now, yun yung trabaho ko, yun yung ginagawa ko. And I feel like... Pero ganun katindi yung sinulat niyang kanta. It's also my purpose to write songs and try to yung put them out kasi nga marami na i-inspire, di ba? Maraming nakaka-relate sa storya, maraming na-motivate. So, ganun din, even kay Nevin, di ba? Mapapanggit ko si Nevin dito sa TVK. Sabi ko sa kanya, nung kino-coach ko siya, Nevin, I treat you as an artist. Sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto mong gawin. Napaka ni Pablo, no? Kasi yun nga, syempre talagang pantay-pantay yung niya, no? No matter what, kung sino man ang kaharap niya, kahit bata, 'di ba? Yung treatment niya artist. So, kung very ano yung professional. sinasabi ng heart mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung gawin mo sa pagpe-perform. Kasi na-pressure siya na hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi bigla akong binago yung areglo ng kanta. And I feel like it didn't need na tumaas pa. Kasi yung kanta is very emotional. So sabi ko sa kanya, I treat you as an artist. Think about it. Ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong sabihin dun sa kanta? Kasi for me, napakahalaga talaga na align yung nararamdaman mo sa ginagawa mo. Yung values mo, yung principles mo. Kasi in the long run, if hindi siya aligned, then parang mababurnout ka, magkakaroon ka ng parang disalignment sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, ito ba? Masaya pa ba ako? Ito ba yung tamang ginagawa ko? Hindi na pala, baka hindi na pala, or hindi pala yun yung purpose mo. So, mahalaga talaga na every time, every step of the way, kapag may gagawin ka, make sure na gusto mo yung bagay. Even nung college, pinaka-gusto ko talaga, ang kukunin na course is Conservatory in Music, but I wasn't able to take it. I had to take up a course na hindi ko naman totally gusto. Accountancy, yun yung first year college ko. Tapos then, parang I shifted to AB English major. Nag-major in English ako. Dahil may nakita ako na dun sa syllabus na gusto ko yung creative writing, technical writing. Tapos more on writing, syempre, mahilig naman ako magsulat. So, I took up the course and sobrang nakakatulong siya sa akin yan sa pagsusulat, sa pagsulat ng kanta, even sa paggawa ng melodies. Kasi for sure, yung mga tunog na mga letra, merong nagagawa yan sa melodies. Hindi yan basta-basta binibigkas. Kapag kumakanta ka, hindi pwedeng kung paano mo siya bigkasin, yun na siya. Di ba? Meron din creative way of singing, creative way of trying to put letters and syllables and words together to create a sound that's unique. So, yun yung mga natutunan ko. Nagpapasalamat ako kasi doon ako dinala ni Lord. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Marami ako na-meet na friends, marami ako na-meet na colleagues yan. Even when I was working, yun. Kaya rin ako umalis sa work kasi di ba nga, sabi ko, yung pagiging data analyst ko, hindi naman yun yung gusto ko. Sobrang nadadrain ako, bakit ko siya ginagawa. Ay. Pero yun, first thing that you could do in trying to find out your passion or your purpose in life, balikan nyo yung childhood nyo. Yun yung mga moments na talagang wala kayong pakialam sa mundo. Kung ano lang yung gusto nyo gawin, yun na yun. Di ba?
Sa totoo lang, dapat hindi naman mahirap ang pagpili ng gusto, pero dahil merong pressure ng society, ang dami natin naiisip, ang dami na naapektuhan tayo sa pagdesisyon. Di ba? Tama ba yun, boy? Tama ba yun? Tama yun, boy. Oo! Tama yun! Sumagot. Tama ba yun? Tama? Oo, tama! Tama ka, damulag! Haba ng pinagsasabi ko ah. Akala mo naman may sense talaga. Yes. Parang It kailangan has. ko na naman makipag-meeting ah. Uminom kasi ako ng tea tsaka ng kape. Ang dami kong gagawin. Mag-edit pa ako. Parang hindi naman itong bakasyon. Sige na, mamaya na ulit ako magkwento. Bye-bye. Kita niyo yan? Magkaibang mundo. Hindi naman magkaibang mundo. Pero, alam nyo, sa totoo lang, isa yan sa mga bagay na gustong gusto ko dito sa Japan. Gusto ko yung culture ng Japan na enjoy nila yung solitude nila. Even sa mga restaurants dito, makikita mo coffee shops, merong mga seats na yung pang isang tao lang talaga, tapos may mga dividers. Yun yung sobrang isa sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko. Ba't ako, ano to? Yan, Pablo! Isa yun sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko pagdating dito sa Japan. Pag sa Pilipinas kasi, di ba, parang minsan it's embarrassing na wala kang kasama, di ba? Parang pag mag-isa ka, titingnan ka agad as kawawa naman siya, mag-isa lang siya kumakain, ganyan. Ako personally, mas talagang nai-enjoy ko kapag mag-isa ako, na may ginagawa ako, parang nakafocus lang ako sa ginagawa ko. At times, nai-enjoy ko na kasama yung ibang tao, tapos doing things that we can enjoy together, yun. Wala lang, napansin ko lang na na-inspire ako dun sa shot na yun, na parang may dalawang mundo. Yeah, yun. Yung sinasabi ni Pablo doon, yung may couple and then merong nakasolo din, no, na yun nga, yung magkaibang mundo sila. Katuwa naman kahit may kamahalan. Minsan kailangan mo talaga mag-break sa usual routine mo para makakita ka ng bagong perspective. Let's go! Let's go! Woo! Alright. Tapos na pala. Ang bilis lang. Ilang minutes na yun. So yun, no, ang dami nating ano dito, natutunan dito, but the point is importante talaga na lagi kang bumabalik sa basics. So yun yung isa sa natutunan ko kay Pablo. Talagang babalikan mo kung saan ka nagsisimula. Babalikan mo yung mga dati. So napaka-raw nung video, no? Tapos ang sarap panoorin ni Sir Pablo. Para lang siyang kausap mo sa video call. Parang ganun lang, no? Napakaganda nung vlog niya. Yun yung gusto ko kay Pablo yung may sense ang niya, yung mga sinasabi niya. Kahit sinabi niya doon na parang walang sense yung nasabi niya, di ba? So yun, mga Caps, no? It's SB19 Pablo latest vlog, no, with me. So kung gusto niyo ng mga ganitong klase na updates and reaction videos, i-subscribe niyo lang po itong channel. Yun, i-like, i-share, no, mag-iwan ng comment, no, para update, para yun ma-recommend, mas lalo tayo ma-recommend di YouTube. So yun, maraming salamat sa inyo, mga Kap. That was an update for Pablo. So we will proceed na, no, kay Josh Cullen, no, since October na. So yun, no, excited na ako dito, mga Kap, sa panibagong buwan, no, sa panibago nating pagsasamahan sa susunod na chapter natin, no, kaya kay Josh. So yun, mga Kaps, maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong patpad po dito, ako po si Miggy Boy. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi, and God bless.